Ito ho, tila kasado na po itong paglipat ng bakuran ni Senator Joel Villanueva. Ito ay dahil sa nagpatawag na po ng special session itong si Pangulong Marcos Jr. para po sa dalawang kapulungan ng Kongreso. At formal nga ipatatawag ang special session sa Hunyo 17, sa Miyerkules na po yan, mga kababayan. At ito po ay upang agarang talakayin daw at maipasa yung ilang mga mahalagang panukalang batas at aksyonan ang mga nabinbin na usapin ng pamahalaan. At sa ilalim po ng proclamation number 1318, inatasan po ng Pangulo ang Kongreso na pagtuunan ng pansin ang mga priority measures sa edukasyon, kalusugan, social protection at iba pang programang pangkabuhayan para sa mga Pilipino. Pero dito ho, mga kababayan, ay ito hong anunsyo ni Pangulong Marcos Jr. ay sakto ho. Ang ganda ho ng timing dito po sa naging pahayag ni Senator Joel Villanueva na kapag siya raw po ay ipinatawag o nagkaroon daw po ng special session at nagpatawag ang Pangulo, ay siya raw po ay handang humarap sa nasabing special session. So, eto na ho, mga kababayan, yung inaantay ng lahat na kung saan ay talagang formal na po ito hong paglipat bakuran ni Senator Joel Villanueva. At ang ito, bagamat ang sinasabi po ng Pangulo dito po sa special session, nababanggitin ka lang ho kasi pagbabasihan po natin itong Proclamation 1318. At kasama raw po sa layunin ng special session ang pagbibigay daan sa Commission on Appointments upang matalakay at mapagpasyahan yung mga nakabinbing appointment sa miyembro po ng gabinete at din po sa militar at foreign service. Sana ho yung mga napakarami ho ng mga miyembro ng gabinete na ngayon ay puro acting, sana ay agad ho silang na madaan po dito po sa Commission on Appointments. Kaya lang dapat, pero malabo ito, parang malabo ito mga kababayan kasi hindi pa naman na-reorganize 'di ba yung Commission on Appointments. Paano ho kaya nila maipapasa yung appointment ho ng mga gabinete, militar at foreign service? Sa aking pananaw, mukhang ginamit lang ho ito na bihikulo para magkaroon po ng special session at formal na pong nailuklok yung bagong mayorya at mawala na rin po ang question kasi sa ngayon ay hindi po maiiwasan na talagang marami pong nagtatalo-talo at marami po ang kume-question sa legalidad po ng nagpapakilalang bagong mayorya ngayon dito po sa Senado, di po ba? Kasi talagang lahat po ng mga tinatanong ko ng mga ng mga abogado na wala pong kinikilingan o wala pong kulay politika, maliwanag daw po sa saligang batas na ang basihan sa pagbilang po ng mayorya o may quorum sa 24. So kung 24 sila, hatiin mo sa dalawa, 12-12 plus 1. So dapat 13 ho, mga kababayan, yun po yung quorum. Ngayon 12 lang ho sila So wala pong 13. So ito at least para maging formal na po at sabihin natin maging legit o lehitimo at legal ito hong bagong mayorya na pinangungunahan ni Senator Wing Gatchalian. Ito na, nakapag-recruit na sila ng bago. Nung una, yung si Senator Chis Escudero naglipat bakod. Tapos ngayon, ito pong si Senator Joel Villanueva na kung saan napakarami ho ng mga espekulasyon at aligasyon na tila na pressure. Ito pong si Senator Joel Villanueva. So yun nga ho, mismo yung pati yung tatay, sumaklolo na rin po mga kababayan At ang sinasabi sundin ang konsensya. At yun ho, sabi ho ni ni Sibak Party List Representative Eddie Villanueva sa kanyang anak. Sundin ang kanyang konsensya. At siyempre ang sabi niya ho talagang yun ho mga kababayan siyempre talagang
kung ano raw ang gusto ho ng Panginoon. Ginamit po ang Panginoon Diyos, no? Kaya yun daw po, ang sabi niya, tingnan natin ha. Ang sabi po ay sundin mo ang konsensya. Sabi raw po ni Congressman Eddie Villanueva sa kanyang anak na si Senator Joel Villanueva. Tapos kung ano ang perfect will ng Diyos, yun po ang sundin. Yun ang sundin mo. Huwag yung mga politikong kaibigan mo, mga kasamahan mo ay po kay Villanueva, no? Kay sa tatay. So parang binibigyan katwiran niya po yung nakdakdang paglipat po ni Senator Joel Villanueva dito po sa bagong mayorya na yung tinatawag na Gatchalian Block. O yun, no? So magdesisyon ka kung ano ang gusto ng tao sa politika, sundin mo kung ano yung gusto ng Diyos sa buhay mo at yung ang dapat na manaig. Ano ba gusto ng tao? No? Marami rin tao na gusto manatili ka sa iyong posisyon bagamat meron din di ba? Ewan ko lang ho, mga kababayan, parang binibigyan katwiran na lang ho nila. Ito, pero nauna dyan ay naglabas po ng pahayag. Ito pong si Senator Joel Villanueva at kanyang binabanggit, sabi niya, we will be there. Kapag nagpatawag daw po ng special session si Pangulong Marcos Jr. ay dadalo raw ho siya. Siyempre, ang mga espekulasyon mga kababayan na yung kanyang pagdalo ay nangangahulugan ng tuluyang paglipat ng bakuran. Di po ba? At kanya nang iiwanan itong bloke ni na Senator Alan Peter Cayetano. Yun ho. At kaya naman hindi po maialis yung iba't ibang mga espekulasyon na pressure o kung naman para gustong maligtas sa kaso at huwag makulong ito pong si Senator Joel Villanueva. Pakinggan ho natin yung kanyang pahayag ni Senator Villanueva na kung saan ay kanyang ipinaramdam na po yung kanyang paglipat bakuran. Ito ho, panoorin po ninyo yung video message mismo mula po kay Senator Joel Villanueva. Sa pagkakataon po na magkaroon ng special session, tutuparin po natin ang ating sagradong tungkulin sa ilalim ng ating saligang batas. We will be there. Una po, maghahain tayo ng resolusyon para matiyak na may sapat na pondo para sa relief, rehabilitation at muling pagbangon ng mga lugar na tinamaan ng lindol sa parte ng Mindanao. Kailangan pong malaman agad ng mga ahensya kung ano nga po ba at gaano kalaking tulong ang kailangan ng bawat komunidad at pamilyang Pilipino. Pangalawa, isusulong po natin ang mga pinakakailangang mga panukalang batas, lalo na po yung mga panukalang nasa huli na at ikatlong pagbasa. Ikatlo, bibigyan katiyakan po natin ang ating mga kapwa lingkod bayan na naghihintay ng confirmation ng kanilang mga appointment, lalo na po ang mga opisyal ng ating sandatahang lakas. Mga kapwa kong manggagawa sa ubasan ng Panginoon, hindi po ito panahon ng kampihan. Kapag may kababayan po tayong nangangailangan, tungkulin po nating tumugon at maglingkod. Noon hanggang ngayon, klaro po sa atin, klarong-klaro po sa atin ang dahilan kung bakit tayo narito bilang lingkod bayan. Klaro po sa atin kung bakit tayo ay dinala ng Diyos sa posisyon na ito. Tungkulin po nating protektahan ang ating institusyon at unahin ang kapakanan ng ating mga kababayan. Higit po sa lahat, patuloy po tayong maninindigan para sa Diyos at para sa bayan. Yun po ang pahayag ni Senator Joel Villanueva at kanya hong iniisa-isa yung sinasabi na mahalaga raw po at kanyang tungkulin na dumalo dito po sa special session at bilang mandato raw po sa senador sa kanyang trabaho at para maaksyonan daw po yung mga panukalang batas na nabinbin at yung kanyang narinig na rin ito kay Senator Chis Escudero natigilan na ang away. Ayun. Yung talagang trabaho na raw po. So, yun lang ho. Kaya lang, ang kaibahan lang ho nito, yung kay Senator Chis Escudero, biglang lumutang po, di ba, sa sesyon. Ito naman, medyo matagal-tagal, nagpahaging-haging.
Tapos at linggo, nagpakalat ho ng video message, may mga kumalat na yun na, nagparamdam na siya po ay sisipot sa special session. At alam naman natin, kapag nagkaroon po ng special session at muling nabuo na yan, ay pwede na ho nilang balangkasin at yung reorganisasyon ng liderato ng Senado, di po ba? At siguro, i-reorganisa nila yan. At siyempre, nakuha na sila ng 13 na kung saan yan po talaga yung tunay at lehitimo na mayorya at may quorum dyan po sa Senado, di po ba? At least wala na silang question. Pero ako, pananaw ko rito, dapat maglabas pa rin ng desisyon dito ang Korte Suprema. Magbigay sila ng para ng mga panuntunan at magiging basihan para po sa mga susunod na hindi pa pwedeng 12 lang. Dapat ho 13. Ang liwanag po sa ating saligang batas At maging sa panuntunan po ng Senado, ito ho, sa Rule 2 ng Senado, ito at ang pinagbasihan din, hango ho ito sa 1987 Constitution. Ito, Rule 2, Election of Officers, Section 2. Ang sabi ho rito, the officers of the Senate shall be elected by the majority vote of all its members. So lahat po ng kanilang miyembro, 24 sila. So majority, 13. O 12-12 kalate, plus 1, 13. Ganun ho ito mga kababayan. Nakalagay ho ito Elected by the majority vote of all its members should there be more than one candidate for the same office. So yun ho mga kababayan. Tapos yung mga officers na ito, yung Senate President Pro Tempore, Secretary at Sergeant at Arms. So yun ho mga kababayan. So maliwanag po ito. At least magiging legit na po kung tuluyan na po yung paglipat ni Senator Joel Villanueva dito po sa bagong mayorya. Para wala na po na iringan at di ba, kung ano-ano man ang mga pahayag patungkol ho sa iba't ibang mga usaping dyan po sa Senado. So ilan naman po mga kababayan at least narinig nyo yung pahayag ni Senator Joel Villanueva. Ginamit pa ang Diyos. At ako masabi ko mga kababayan talagang kanya-kanya lang ho ng mga pahayag. At kasi ito pong si Senator Joel Villanueva, graduating na ho ito. Ito chinek ho natin Siya po ay naging senador noong 2016 hanggang 2022. Yun ho. Tapos 2022 ay na-re-elect po siya. So ang kanyang termino ay 2022 hanggang 2028. Tapos hindi na ho siya pwede na tumakbo muli na senador. So dalawang 2 consecutive terms lang po ang pwede. So ibig sabihin wala na. Kahit na sabihin natin na masira po yung kanyang pangalan rito, hindi naman na siya tatakbo senador sa 2028. Mga kababayan, ganyan ho talaga. Pero sabi naman po ni Senator Alan Peter Cayetano na kung makakabuo ng 13. Ito meron ako sabi niya. Senator Alan Peter Cayetano, sabi niya, if it were only a contest for the throne, then let 13 senators choose another Senate President tomorrow. So, yun ho mga kababayan. So, kapag may nakita ho siya na 13 na bumoto sa bagong Senate President, voluntaryo po siyang bababa. Kasi yun po talaga ang basihan 13 po ang kinakailangan na boto para makapaghalal ng ng bagong leader ng Senado. So, yun po mga kababayan ang talagang di ba? Kasi alam niyo naman sa atin dito yung politika yung mga politiko wala. 'Di ba may mga kasabihan nga mga kababayan na 'di ba in politics there are no permanent friends and no permanent enemies. Ano lang ang permanent? Only permanent interest. Ayun. Yung kanilang mga interest. Yung kanilang sarili. Kasi kung saan sila mapapabuti, alam niyo naman yung mga politiko, di po ba, dito po sa atin na kapag nagpapalit ka ng administrasyon, kung sino yung nakaupong presidente,
nako, lahat ho yan nagsisipormahan at aanib sa ano no sa mga partido na kinaaniban ng presidente, di ba? Halimbawa nung panahon ni Ramos o lakas tao, naging lakas NUCD, halos lahat po ng politiko puntahan po doon. Tapos nung naupo si ERAP, yung partido ng Masang Pilipino, nako lahat halos lahat miyembro ng PMP. Partido ng Masang Pilipino, di po ba? Tapos si GMA, naupo na presidente, ano ba yung Kampi, yun. Basta kung sino nakaupo na presidente, tapos yung kay Inoy, Pinoy, yung Liberal Party, nako lahat po, nagsampahan din sa Liberal Party. Tapos yung kay Duterte, yung PDP, lahat po. So matapos po si Duterte, lahat po nagkalasan, punta naman ho rito kay Pangulo Marcos Jr., yung Partido Federal. So lahat po paro-paro. Di po ba yung mga politiko na yan? Para-parehas yan mga kababayan, at kaya nga wala akong permanenteng kaibigan at kaaway dyan. Yung kanilang permanente, yung interest. Mga kababayan. So talagang yan po ang mga asal na mga politiko dito po sa ating bansa. Kasi wala ho, magulo po yung ating sistema. Yung sistema nating presidential, pero multi-party system. Kasi yung multi-party, mga kababayan, yan po ay akma sa parliamentary. Iba't ibang mga partido, maraming partido. Kasi pag presidential, dapat two-party system. Maganda katulad sa Amerika, di ba? Yung Democrats at Republicans, yun ho, dalawa lang ho. Bagamat may iba, mga independent. So at least, tsaka mas maganda ho, mas matibay sana na magkaroon po talaga ng partido para kahit sinong presidente ang maluklok na presidente. Tapos ginagabayan po mismo ng partido, di ba? Kung ano yung kanilang mga polisiya at yung mga plataforma, di po ba? So, yun lang ho mga kababayan, kayo ho, ano masabi nyo dito bago tayo magtapos? Dito ho, may special session, pero ang sabi, para raw aksyonan yung mga mahalagang panukalang batas na nabinben, pero alam naman natin na isa po sa misyon, pangunahing layunin ng special session ay para sa paglipat ni Senator Joel Villanueva. Ganyan po yung mga umuugong na mga balita. Yan na po talaga ang mangyayari. At para maiselyo na, 13 na ho yung bagong mayorya. At least sila po ngayon ay legit na po. Diba? Kayo po, ano masasabi nyo rito sa paglipat po ni Senator Joel Villanueva? Lipat bakod. Ang sabi, may mga comment ako, safe na kaya siya sa kaso. Kasi ang parang idinudugtong yung kaso ho mga kababayan, hindi po ba? Dahil sa may mga nakaubang na kaso sa kanya. So, makukulong kaya siya o hindi na? Kung lumipat na, hindi na siya makukulong. So, ganun po persepsyon. Pero, kung lumipat ho siya at nakulong pa rin, yun, mabubura po lahat nitong mga sinasabi na kaya siya lumipat, kinumbinse, kapalit ho ng hindi na makukulong. So, mawawala po yan. Sana, ganun na ho. Pero, alam naman natin na mukhang malabo na ho yan. Talagang, baka pasamantala, yung kanyang kaso, nakaparada lang ho. Nasa isang parking area lang ho. Parang katulad kay Senator Jesus Cordero. So sige po, kayo po, magbigay na po kayo ng comment at iba't iba po mga persepsyon ang umiikot ho ngayon. Di umano, lilipat na di umano may kapalit, may persepsyon na pressure, di umano. So kayo na po ang bahala. Magbigay na po kayo ng comment. At sa mga bago lang po sa ating channel, subscribe na po kayo. At huwag niyo pong kalimutan na i-like at i-share. Sundan niyo rin po yung aking Facebook, Eli Saludar. Maraming salamat. Muli, ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.